2:00 na ng madaling araw nang marinig ni Ivan ang kaluskos mula sa itaas ng kanilang apartment sa Sampaloc, Manila. Third floor siya nakatira, so imposibleng may tao pa sa taas. Ang unit sa itaas, apartment 3G, matagal nang walang nakatira. Sarado yun simula pa nung may namatay daw na babae roon. Sabi nila, nagbigti sa kwarto dahil sa heartbreak. Classic Manila chismis? Akala niya dati? Oo, pero iba ang pakiramdam ngayong gabi. Tinatamad man, tinungo niya ang bintana para silipin kung may pusa lang ba. Pero nang sumilip siya, may naaninag siyang babae sa balkoni ng 3G, nakaputi, mahaba ang buhok, nakatingin sa kanya, nakangiti, napaatras siya agad. Wala namang tao dyan, di ba? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinanong niya ang landlady nila, "Tita, may umuupa na po ba sa 3G? Umiling lang ito." "Wala pa rin at sana wala na ulit." "Bakit po?" "Kasi lahat ng sumubok tumira diyan, di tumatagal. Lagi raw silang ginigising ng babaeng umiiyak, laging 2:00. Natahimik si Ivan. 2:00 kagabi. Gising siya. Gising din yung babae. Kinagabihan, sinubukan niyang balewalain. Nakapikit na siya, pero may naririnig ulit siya. Kaluskos. Umiiyak. Minsan parang may naglalakad sa kisame. Lumipas ang ilang araw, lalo lang siyang dinadalaw. Hanggang isang gabi, biglang may kumatok sa pinto niya. 3 mahihinang katok, mabagal, tapos may narinig siyang boses. "Buksan mo naman, malamig dito." Nanigas siya sa kama, hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Sa gilid ng mata niya, sa basag na salamin malapit sa pinto, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakaputi, nakatayo lang, umiiyak. "Gusto ko lang makauwi," bulong nito. "Bakit sila di ako pinapalabas?" Sumigaw siya. Biglang nawala ang babae. Pero mula noon, gabi-gabi na siyang ginigising, laging 2:00, laging may umiiyak sa taas. Hanggang ngayon, wala pa ring umuupa sa 3G. Pero si Ivan, hindi na rin nakikitang lumalabas ng apartment niya. May mga bagong tenants na dumating. Nagtataka sila kasi sa tuwing 2:00, may naririnig silang naglalakad sa kisame at minsan kumakatok sa pinto nila. Simula noong gabing yon, hindi na naging maayos ang tulog ni Ivan. Kahit anong gawin